Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng narito, maging sa mga nanonood via live. Welcome po sa Christ Being Pastors Ministry International Cubao Chapter. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Inaanyahan ko po ang lahat na sama-sama po nating purihin, sambahin at itaas ang pangalan ni Jesus. Amen po ba? Amen. Amen! Pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. Alala sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Mapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-samang nagpupuri sa'yo, sama-samang umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay puti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Mataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Hindi ay sama-samang sumasamba sa'yo. Sama-samang nagpupuri sa'yo, sama-samang umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay puti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-samang sumasamba sa'yo. Hallelujah.
ay sama-sama masampa sa'yo. Hallelujah. 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 Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Sama-sama nagpupuri sa'yo. Sama-sama umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama masamba sa'yo. Masamba sa'yo. Masamba sa'yo. Hallelujah! Sama-sama po kami, Panginoon, na sumasamba sa inyo at itinataas ang inyong pangalan sa umagang ito. Hallelujah! Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aming aawitin. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya't ika'y aming itatanghal. Minsan pa, Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aming awitin. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya't ika'y aming itatanghal. Itataas, ihahayag, Jesus, ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala na ngang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aming awitin. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya't ika'y aming itatanghal. Itataas, ihahayag, Jesus, ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala na ngang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko.
itataas, Panginoon. Ikaw lamang aming itatanyag sa aming mga buhay, sapagkat Ikaw ang Diyos na karapat-dapat sambahin. Itataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Itataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Itataas, ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, Ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, Ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, ialay, Panginoon, Ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y pinabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, ialay, Panginoon, Ikaw lamang.
lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming itatanyag sa aming mga buhay, Panginoon. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Patuloy ka naming itataas, O Diyos. Hallelujah. Salamat nga, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami ay makapagbigay ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang harapan. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang aming patuloy na itataas at itatanyag sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na walang katulad at walang kapantay ang kadakilaan. Sa iyo namin itinataas ang mataas na papuri at pagsamba at pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. This is the day
that the Lord has made. Ito po yung araw na tanging para sa atin dahil ito ang araw para sa ating Panginoon. Amen ba tayo doon? Amen. Napakadali ng panahon. Pumasok lang ang January, ngayon February na. Ilang buwan na lang ay siguro Pasko na naman. Okay. So, magandang umaga sa lahat. At magandang umaga sa nanonood sa live streaming. Live po tayo sa Facebook page ng Christ Green Pasture Ministry International. Purihin ang Panginoon. At ngayon po ay tignan natin po yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Well, the God's message for today is walking our walk with God. Ito po ay nasa Ephesians chapter 5 verse 15 to 21. And I request everyone to stand in reverence sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ephesians chapter 5 verse 15 to 21. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagpapala mo ng inyong banal na salita. Patuloy po, Panginoon, na lumalapit kami sa inyo. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon. Makita po namin, Panginoon, ang sustansya ng inyong salita. Makita namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Lord God, tulungan mo po kami. Holy Spirit, we invite you to be in this place. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng direksyon sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, as we unite our spirit of Father God in focusing, in hearing the Word of God. Maraming salamat sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa ay magsasabi ng Amen and Amen. Makakaupo na po tayo at maraming salamat po sa bawat isa. So, ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Walking our walk with God. Lahat naman po tayo dito, during the last time, ang pinag-uusapan po natin ay running. Ngayon naman, we will speak about walking. Lahat po tayo dito may mga paa. Amen po ba tayo dito? So kung may paa po tayo, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ibig po sabihin, ang lahat po sa atin dito ay normal na pwedeng makalakad. Okay. Normal po tayong pwedeng pumunta kahit nasaan. At tayo po ay talagang may freedom po tayo para mag-travel sapagkat tayo po ay may mga paa. Okay. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay hindi paa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung papaano po tayo lalakad na kasama ang ating Panginoon. Walking our walk with God. And that is the message of God for today. Kung titignan po natin yung Ephesians, ang Ephesians po ay sinulat ni Apostle Paul. This is one of the 4 prison epistles ni Apostle Paul. Bukod sa Colossians, Philippians, and the other one, yung kanyang sulat kay sa isang mananampalataya. So, ito po ay isa doon sa kanyang prison epistles. At kung titignan po natin yung background nitong Ephesians na ito, actually, he is not addressing here
specific church. He is addressing here the specific Christians on how he walked with the conduct of his life for the Lord Jesus Christ. At kung titingnan po natin dito, yung naisin at panalangin ni Apostle Paul. Okay, ano ang gusto ni Apostle Paul dito? Apostle Paul is praying that for every Christians, what is our hope for God's calling? Ano po ang ating pag-asa sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin? At ano ang inaasahan ng Panginoon Diyos sa pagtawag niya sa atin? Dito rin po in-emphasize ni Apostle Paul on the glorious riches of the inheritance of the saints. Ano po ang inheritance ng mga mananampalataya? Ito po ang tinutukoy ko po dito, yung kabuuan po ng Ephesians. Ano po ang inheritance ng mga mananampalataya? Ito po ay yung kaligtasan natin bilang mananampalataya. Ano ba ang inheritance? Ano ba ang minana natin sa ating Panginoong Hesukristo? Doon sa kanyang ginawa, doon sa krus ng Kalbaryo. May mga pangako ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po titingnan rin natin, dahil panalangin ni Apostle Paul dito, na malaman ng bawat mananampalataya yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos kung ano ang magagawa nito sa bawat mananampalataya. Doon sa 6 na chapter po ng Ephesians, yung unang 3 po, tinutukoy po doon yung spiritual blessings. At yung susunod na 3, tinutukoy po doon ni Apostle Paul yung conduct on how a Christian walk with God. Ito po yung tinitingnan natin na bahagi ng Ephesians na sinulat ng ating Apostle Paul. So, kung titingnan po natin dito, ang mga mananampalataya po ay mayroong role na ginaganap. Dahil doon sa conduct ng ating buhay, kung papaano po tayo lalakad sa ating Panginoon Diyos, dito po makikita ano ba ang posisyon natin bilang isang Kristiyano sa ating Panginoon Diyos. Ano ba ang pwedeng magawa natin on how we walk with the Lord God bilang isang Kristiyano? Tayo ba sa lipunan, tayo ba ang magiging means kung papaano ang lipunan ay uunlad? O tayo ang magiging dahilan para ang lipunan ay bumagsak? Tayo ba ang magiging dahilan sa iglesia kung tayo ay magiging asset o tayo ba ay magiging liabilities? Isipin po natin yon. Our position in Christ, kung ano po tayo on how we live, on how we conduct ourselves na para mabuhay na kasama ang ating Panginoon Diyos. Maraming bagay po ang pwede natin magawa. Okay, titingnan po natin dito, ano ang ating posisyon sa ating Panginoong Hesukristo? Ano po ang ating magagawa sa paglakad natin bilang mananampalataya? Tayo ba ay isang means kung ang isang bagay ay pwedeng umunlad dahil sa atin? O ito po ay dahil sa atin ang bagay na ating sasamahan ay babagsak? Nasa conduct ng ating paglakad kung ano ang pwedeng mangyari sa atin at kung ano ang pwede natin magawa sa lahat ng bagay kung saan po tayo nakaposisyon. So, kahit na po sa lahat ng bagay, ang nais ng ating Panginoon ay lumakad po tayo ng maingat. We should walk carefully and strictly bilang isang mananampalataya. Ito pong Efesos ay patungkol po doon sa conduct, behavior on how every Christian walk in our daily lives. Kung kaya't tingnan po natin yung mga bagay-bagay na
pwedeng mangyari kung tayo ba ay nakapag-i-influence para ang moral ng tao ay tumaas o para ang moral ng tao ay bumagsak? Tayo ba ay means para makapag-motivate ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya sa pamamagitan ng testimony ng ating buhay? A believer walk carefully and strictly by looking around and watching every step. Okay. Sabi doon sa unang-unang bagay na dapat po natin malaman, believers walk carefully, making the most, redeeming the time. Dalawang bagay po yan. Ang isang mananampalataya na lumalakit ng maingat at ang mananampalataya that usually redeem his time. So, dalawang bagay po yan. Sabi doon sa verse 15, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Ang ating Panginoon Diyos po, nais niya na sa lahat ng bagay tayo po ay maging maingat. Kahit na rin po yung mga secular, kinakailangan din po silang maingat. Lalong-lalo na kung tayo ay may dealing sa ibang tao, kung tayo ay may trabaho. Kung halimbawa, ikaw ay isang engineer, okay, at gagawa ka ng design, structural design, kinakailangan precise at accurate ang computation mo. Kung ikaw ay mechanical engineer, kinakailangan yung design mo ng planta o kaya yung machine design mo, yung mga computation nito ay tama. Kung ikaw ay isang chemist, ang formulation mo dapat ay tama at accurate. Sapagkat kung hindi tama ang formulation mo, nagpo-formulate ka para gumawa ka ng gamot, nagpo-formulate ka para gumagawa ka ng pintura. Pag hindi tama ang formulation mo, ano ang mangyayari? There are waste of material. Hindi lamang po waste ng material, waste po ng money at waste din ng time. Design ka ng design, hindi naman tama ang yung design. Isang iglap lang yung dinesign mo, nasira na. And even sa atin bilang mananampalataya, yung conduct natin, kinakailangan po maging careful po tayo. We must watch around, look around, and walk step by step. Mahirap po yung naglalakad ka, literally, no? Naglalakad ka at hindi ka maingat lumakad. Sapagkat kung hindi ka maingat lumakad, baka matalisod ka. Baka mamaya, pag natalisod ka, tumumba ka. Baka mamaya, naglalakad kang ganun, hindi ka maingat, nagmamadali ka, mayroon ka natapakan. At yung natapakan mo, nagiging dahilan yon para layuan ka ng tao. Hanggang sa loob ng opisina, dala-dala mo yon. So, ibig ko sabihin, even literally walking, kinakailangan maingat tayo. And God, conduct for us is that we must be careful on the way how we live, not as unwise, but as wise. Titingnan po natin yung sinasabing wise and unwise. So, ang ating Panginoon Diyos, kahit doon sa Old Testament, okay, lagi niyang pinapaalala sa mga Israelita na dapat sila ay maging maingat. Ano ang sabi ng ating Panginoon Diyos doon sa Lumang Tipan? Sabi doon sa Leviticus 26 verse 3 and 4, sabi doon,
If you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops, and the trees their fruit. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos sa Israelita, that they will follow the decrees and they must be careful to obey yung commands. They should be careful sapagkat pag careful po sila, yung pagpapala ng Panginoon Diyos ay darating sa kanila. Ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 12, laging paalala ito ng Panginoon Diyos sa mga Israelita at kahit na po sa atin sa kapanahunan natin na ito. Be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Laging paalala ito ng Panginoon Diyos sa mga Israelita. Kung pupunta po tayo ng Old Testament, maraming beses po na minention ng ating Panginoon Diyos na maging maingat sila. At tayo, mga mananampalataya ngayon, mayroon ba tayong pag-iingat? Hindi ba kinakailangan? We must be careful with ourselves. We must guard ourselves. Yan yung tema natin. Sapagkat pag hindi po natin ginard yung ating sarili, madali po tayong matukso. Nandiyan dyan ang temptation, nandiyan dyan ang deception, nandiyan dyan yung manipulation. So kung hindi po tayo magiging maingat, tayo po ang magiging biktima ng mga bagay na ito. So, tayo po, mga mananampalataya, should be wise. And we should not be unwise, ang sinasabi dito. Ano ba yung tinutukoy dito na unwise person? This simply means the person who is unthinking, thoughtless, careless, uncaring, and worldly minded. Okay. Ang isang unwise, wala po siyang pakialam sa kanyang kapaligiran. Sa atin mananampalataya, meron po tayong pakialam, but sometimes we are not careful. Nagiging careless po tayo na hindi po natin lalalaman kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Ang isang unwise, he doesn't matter kung ano ang mangyayari sa ating bansa. He doesn't matter kung ano ang batas na ipasa ng mga mambabatas. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung ano ang nangyayari sa church. Wala siyang discernment kung ano ang nangyayari sa church. We must be a wise believer. Kung unwise ang isang tao, walang nasa isip niya kundi ang mga worldly things. Sa atin mga mananampalataya, maaring tayo ay may control ng kaunti, pero sometimes yung deception ng kaaway ay dumarating sa atin. If we are not careful and we are not guarding ourselves, mahuhook tayo ng ating kalaban, ng ating kaaway, Satan. At dapat po, maging maingat po tayo. We must, ang ating Panginoon, maalala ko, ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nag-minister, okay, maingat ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. Bago siya mag-minister, ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Tumawag siya ng mga mananampalataya. Itong mananampalataya na ito yung magiging followers niya. Ito yung kanyang ititrain, ito yung kanyang tuturuan, at ito yung makakasama niya sa mga ministry. Ito yung 12 apostles na kanyang tinawag. Bago siya magsimula ng ministry, sa kanyang pagpaplano, he is very careful to plan para sa ministry. Ang ginawa niya, tumawag muna siya ng mga mananampalataya para
i-disciple ito. Para turuan ito, para equip ito. Para sa ganon, mayroon siyang makakasama sa evangelism pag soul winning. Ang sabi ng iba, sa isang church, hindi na kinakailangan na madami ang mananampalataya. Agree ba kayo doon? Sabi, as long as the members of the church is spiritually mature. Ito po ang tanong. Nung kumuha ng 12 apostles ang ating Panginoong Jesucristo at kanyang tinuruan, kumaunti lang ba ang mananampalataya? Kumaunti lang ba ang naniniwala doon sa kanilang ginagawa? Kumaunti ba yung mga believers? Tandaan po natin, nung sinimula ng ating Panginoon Jesucristo na tinawag itong 12 na ito at tinuruan niya at ang priority, dinisciple niya ito, ano ang nangyari? Dumami ang mananampalataya. Kaya I don't buy the idea na sa isang church, hindi natin kailangan ang quantity o volume ng mga mananampalataya. Sapagkat kung alimbawa ang isang church ay mayroon dinisciple na mga mananampalataya, sa loob ng ilang taon, itong mananampalataya na na-disciple na ito, gagamitin ito ng ating Panginoon. And there will be no reason para ang iglesia ay hindi lumago, hindi dumami ang mananampalataya. Priority. Even sa pagpaplano, kinakailangan maingat po tayo. Minsan nagpaplano tayo na ang inuuna natin ay yun nandoon sa huling priority. Yun ang inuuna natin. Yung pinaka-first and foremost priority, yun ang ating nanineglect na gawin. Kung kaya't nagplano tayo na walang nangyayari doon sa ating pinaplano. Yung goal o yung aim natin ay hindi natin ma-attain. But the Lord Jesus Christ is good in planning. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-disciple muna bago dumami ang mga mananampalataya. For how many years, kapag ang isang iglesia, for how many years will not have any disciple, tandaan natin, they will not grow in numbers. Tandaan po natin yan. Ang pinaka-importante, yung priority. Kinakailangan merong dapat mga disipulo na iti-train, i-equip para humayo at para dumami ang members ng iglesia. So, ito po yung sinasabi natin, pagiging wise natin bilang mananampalataya. At isang wise na mananampalataya, okay, he doesn't care doon sa kanyang mistakes na kanyang nagawa. Ay, baliwala yan mistakes na nagawa ko, maliit lang naman yan. Tandaan natin, yung mga error natin, yung mga mistakes po natin, it will be something na magiging hindrance doon sa ating mga pagpaplano. So, the unwise person is not concerned about watching every step and being alert to every temptation and pitfalls in life. Living a careful, accurate, strict, disciplined, controlled life is not important to him. Hindi po yan importante sa kanya. Okay. But for the wise person, yung kanyang thinking, yung kanyang behavior, he is looking everything. Kahit na sa mga maliliit na bagay, tinitignan niya ito. And he is concerned sa bawat members ng family, members ng church, at kahit na sa society. If he is a wise believer,
ang nasa kanya laging pananaw at nasa puso niya lagi ay yung mga bagay-bagay na patungkol sa ating Panginoon. Because sa kanyang dealing sa bawat tao, it is the testimony of Christ ang nakikita po sa kanya. Purihin natin ang Panginoon if the Lord God really blesses us. Ang ating Panginoon Diyos, kaya na tayong bigyan ng wisdom as long as we ask for wisdom sa ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon, ano man ang hilingin naman natin sa Kanya, ipagkakaloob naman, as long as we obey His commandment. Yung Kanyang mga dapat na ituro ay atin pong naisasagawa. I-quote ko lang itong sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Wala to sa slides natin. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Ito po yung wise believer. Rooted siya at his faith has been built up, strengthened siya doon sa kanyang faith at doon sa kanyang mga pananaw, ang principles and thoughts ay laging nakabase sa salita ng Panginoon. So, isang aspeto ito sa isang mananampalataya, yung pagiging careful. Careful in everything, hindi unwise, but we must be wise. Kung titingnan po natin yung susunod na naisin doon na sinabi ni Apostle Paul, we must redeem the time. Okay. Yung time sa Greek ay dalawa ang kahulugan. Ito yung chronos, from which we get our word chronology, which refers to time in terms of minutes, hours, days, and years. Anong oras na ba? 10:28. Ito yung chronos. Kung titingin tayo sa relo natin, 10:00. So, pag sinabi natin 10:00, hindi ito oras ng pagtulog. Ito ay oras ng pakikinig ng salita ng Panginoon. We are referring specifically sa oras. Kung anong oras. Pagkatapos natin kumain ng tanghali, it is 1 o'clock. Okay, kinakailangan ng matulog. So, may oras tayong sinasabi rito. Chronos. May day, may time, at may year. Okay, ito nababanggit sapagkat ito yung time. Ngayon naman, yung kairos, it refers to time in terms of an opportune moment rather than a specific moment in time. Okay, so ito yung opportune moment na kung saan sasabihin natin ay hindi binabanggit ang oras, pero ang binabanggit doon ay yung panahon. Kung titignan natin yung Ecclesiastes, nandoon yung kairos. Sabi doon sa Ecclesiastes, banggitin ko lamang yung ibang verse doon. There is a time for everything. Yung time for everything, anong oras yun? Walang oras yun. Ibig sabihin, this refers to circumstances. And a season for every activity under the heaven. A time to be born and a time to die. May oras ba yon? Walang oras yon. A time to plant and a time to uproot. So, binabanggit doon sa Ecclesiastes yung mga time na ito po yung tinatawag na chronos. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, sa verse na ito, okay, sinasabi niya, we must redeem the time. Ang anumang bagay na kinakailangan nating gawin
na pwede natin magawa kaagad, just do it. Minsan mayroon tayong ugali na, saka na lang yan. Yung priority na kinakailangan natin na gawin, yung priority na kinakailangan nating kausapin, saka na lang yan. Mayroon pa naman time. At pag nakalipas na yon, yung opportunity na makausap, yung opportunity na makipagniig ay hindi na natin makukuha. Nasayang na yung oras. Kaya nga, napakahalaga sa atin ng time. We must save time. Kung sa maliit na oras, meron tayong pwedeng magawa, gawin na po natin. Huwag na po natin ipagpabukas. Yung dapat nating gawin ngayon na pwede namang gawin, gawin na po natin. Lalong-lalo na kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Minsan, naka-assign sa mga assignment. Okay. Saka na lang yan. Pagdating na lang ng day, kung kailan ako naka-assign, doon na lang ako magpiprepare. Pero ang haba ng time niya, na wala siyang ginawa, kundi mga pag-waste lang ng time, hindi niya muna ginawa yung kinakailangan niyang gawin. Kaya't minsan, wala rin siya doon sa gawain, at doon sa gawain ay nagkukumahog siya. So, we must occupy time with wisdom till the coming of the Lord. Occupying till the coming of the Lord. Marami po tayong pwedeng maging busy, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Dapat po sa lahat ng oras maging busy pa po tayo. Why? Because the days are evil. Dalawang klase po yan. The days are evil. Literal. Sapagkat totoo naman na ang kapanahunan natin ngayon, puro mga evil things ang nakikita natin. Physically, nakikita po natin yung mga bagay-bagay na bilang isang Kristiyano, nag-grieve po tayo. Noong unang panahon, okay, I'm sorry, sa gobyerno, ang corruption ay milyon lamang. Ngayon, hindi milyon, bilyon. Nakakapanghina ng kalooban. So, ito po yung isang bagay na nakikita natin because the days are evil. The days are evil. Noon, simple lang ang patayan, pero ngayon ang patayan ay grabe na. Noon, binabaril lang at sinasaksakan tao para mamatay. Pero ngayon, pinuputulan na ng bahagi ng katawan. Sinusunog pa. The days are evil. Totoo to. Literal, talagang evil yung panahon ngayon. But the other thing na ibig sabihin ng the days are evil is that it emphasizes both the emergency of the crisis and the urgency of what we can do. What we can do at that specific time. Yung the days are evil, nandoon yung crisis, nandoon yung emergency. So, we must supposed to do the things para aksyonan yung bagay na yon. Because the days are evil. So, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, we must redeem our time. Nasa sa atin po yun. It is our choice in our life. As we walk with God, nasa atin po yun. Kung gusto po natin sayangin yung araw natin, yung oras natin sa ibang bagay. But then, God wanted us that we walk worthy with Him. Na makita ng Panginoon Diyos na ikaw ay tunay ngang nagiging careful ka sa lahat ng ginagawa mo bilang mananampalataya. Biruin natin, kung tayo
ay mananampalataya, bakit tayo magiging careful? Kasi yung mata ng ibang tao nasa atin eh. Hindi natin alam. Kapitbahay natin, pinagmamasdan pala tayo. Kristiyano ba yan? Ba't ganyan ang attitude? So, we must be careful. In our profession and work, we must be contributing good things para maging asset tayo sa mga project. Okay. In our worship and service for Christ, kinakailangan na tayo ay maging ganap, maging totoo. Yung sinasabi, basta na iisip ko yung salitang totoo, nandoon pumapasok sa akin yung tinatawag na authentic. Pag pumunta ka ng restaurant, ang gusto mong kainin sa restaurant ay hindi yung basta-basta pagkain lamang. Ang gusto mong kainin yung authentic, yung may reality na pag isinubo mo ay talagang sunod-sunod na ang pagsubo mo. Authentic kasi. Ang certificate ng tao, kinakailangan authentic. Hindi ito nabibili doon sa recto. Okay. So, our choice, nasa atin yung choice. We must redeem the time wisely. And maraming bagay. A person is to use his time by taking advantage of the opportunities that arise throughout the day. To live righteous and godly, to witness and share Christ, to be diligent in the job. Ito man po ay trabaho nating secular o ito man po ay trabaho natin as a servant sa iglesia, sa church. Mahirap po yun laging kasi sa isang tahanan kasi, ang mga bata, hindi kikilos yan hanggat hindi mo itutulak. Hindi yung tulak na physical kung hindi mo uutusan. Ang mga bata sa loob ng tahanan, kinakailangan utusan mo. Pag hindi mo inutusan yung anak mo para maging productive siya doon sa loob ng tahanan, ano ang gagawin ng bata? Ang gagawin ng bata, manunood lang yan ng TV. Ang gagawin ng bata, magpapakuya-kuya-kuy lang yan. Tanungin mo kung anong alam niyang gawin sa loob ng tahanan. Wala. Kasi hindi naturuan. But, ang gusto ng ating Panginoon, ang bawat isa po sa atin, ay dapat sa oras, in every minute of our life, every moment of our life, dapat po, embedded po ang Panginoon Diyos sa atin. As wise believer. Dapat po sa ating paglakad, ano man ang ating ginagawa, ang ating Panginoon Diyos po ang dapat nasa ating isipan. Sapagkat ito po ang pinaka-basic na dapat maging conduct and behavior of a Christian. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay dapat nasa puso po natin always, every moment of our life. Focus po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, all the evil that confronts the believer as he walks day by day ay nandiyan po. Alam naman po natin na nasa paligid lang po natin ang ating kaaway. Si Satan na patuloy na pinagmamasdan at pinagmamasdan tayo, and if he has an opportunity to sleep on a foothold sa atin, wala na, tayo ay madideceive na. Ang mga opportunity, the evil of the world is ever before us, small and great. Lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat, na hindi maganda ay nasa ating kapaligiran.
small and great. So, yung opportunity, pag hindi po natin ginawa, it will pass. Yung opportunity to witness will pass. Opportunity to show diligence will pass. Opportunity to speak. The opportunity to love. Lahat ito, lilipas po ito. Kung hindi po tayo kikilos at kung tayo po ay magiging complacent sa ating pagiging isang Kristiyano. Ang tanong, how many of us waste time? Sige nga po, tingnan nga po natin, mag-inventory nga po tayo. Tayo ba ay maingat sa oras? Bagamat talagang bilang isang tao, hindi rin natin naman talaga ma-perfect. But as much as possible, bilang isang Kristiyano, we must strive hard na yung conduct natin ay maging pleasing, hindi lamang po sa ating kapwa mananampalataya, kundi ganun din sa ating Panginoon Diyos. Maging pleasing po ang ating conduct. So much time is wasted. So many things are wasted. How many of us waste time? By not really being efficient, by being lacking of diligence at work. Okay. Nagiging unprofitable tayo pagkatapos ng weekend, wala tayong ginagawa. So, we must redeem the time. Ang kaunting panahon na natitira ay dapat po nating pagyamanin. The believers walk understand the Lord's will. Ang isang mananampalataya sa kanyang paglakad sa ating Panginoon Diyos, natural, dapat nauunawaan niya yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. At yung kalooban ng ating Panginoon Diyos ay hindi naman natin makikita, hindi naman natin ito may experience kung tayo ay may kahalubilong hindi mananampalataya. Sige nga po, pag tayo ay fellowship sa isang hindi mananampalataya, ano po ang mapapala natin? Ang mapapala po natin ay yung mga bagay-bagay na nasa sanlibutan. Baka matukso pa po tayo. So, ang will po ng ating Panginoon Diyos ay makikita natin at masusumpungan lang po natin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Yung Word of God. Sa Word of God, we may understand kung ano ang magiging plano niya sa ating buhay. Yung sinasabi doon sa Romans chapter 12 verse 2, sabi doon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kung tayo po ay mananampalataya na, hindi na po sapat sa atin na makiayon sa takbo ng sanlibutan na ito. Wala na po lahat ng bagay na yan. Ngayon po, lahat ng mga bagay na yan ay nilagay na po natin sa basura. Binasura na po natin lahat ng bagay na yan. At tayo ay lumalakad ngayon as a new creature. Because we are a new creature sa ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't sa paglakad natin bilang mananampalataya, doon natin masusumpungan kung ano ang maganda, ano ang mga pleasing, at ano ang perfect will ng Panginoon Diyos sa buhay po natin. Kung titingnan po natin, believers walk carefully filled with the Holy Spirit. Ito po yung number 1 na kinakailangan sa isang iglesia, sa isang church. Yung Holy Spirit. Okay. Kung titingnan po natin ang Holy Spirit, okay, the moment we receive Jesus Christ, there is already the indwelling of the Holy Spirit. May
dwelling na ang Holy Spirit sa atin. But dito, ang sinabi dito, we must be filled with the Holy Spirit. Pag ang isang bata, utusan mo, anak, kumuha ka nga ng isang basong tubig sa akin. Punuin mo Pupunta ngayon sa iyo, yung anak mo may daladalang tubig. Ngayon, ibibigay sa iyo. Puno ba yan o hindi? Puno na to ba't mayroong panggap na ganon? Ang sabi ko, punuin mo. Okay. Ano ang kinakailangan? Kinakailangan, pag kumuha siya ng tubig, punuin niya para pagtapat niya doon sa nangangailangan ng tubig, tumulo yung tubig. Ibig sabihin, yun ang puno. Dahil sumobra ang tubig, tumulo doon sa nangangailangan. Yan po ang kailangan sa atin. We must be filled with the Holy Spirit. Not half, not three-fourth, but we should be fully filled with the Holy Spirit. At kung gusto pa natin na medyo mabagsik tayo, ibig sabihin, maging bold tayo, we must be baptized in the Holy Spirit. And that is empowerment. Dwelling, infilling, and being baptized in the Holy Spirit. Ngunit, if we are not baptized in the Holy Spirit, the believers walk carefully, we must be filled with the Holy Spirit. Bakit kinakailangan tayo ma-filled ng Holy Spirit? Sapagkat ang kinakailangan sa atin ay yung boldness. Hindi ako naniniwala, I don't buy the idea na kapag ikaw ay nag-share ng salita ng Panginoon, ang kinakailangan dito ay kapal ng muka. Hindi po ako naniniwala ng ganon. Na kinakailangan makapal ang mukha mo para makapag-share ka ng salita ng Panginoon. I don't buy that idea. Alam nyo ang kailangan po natin? Ang kailangan po natin ay we must be anointed by the Holy Spirit so that we may become bold in sharing the Word of God. Hindi po kapal ng mukha ang kailangan natin. Kasi kung kapal ng mukha ang kailangan natin para makapag-share lang tayo ng salita ng Panginoon, tandaan po natin walang mangyayari doon sa ating sinisharean ng salita ng Diyos. But if we are working and we are filled with the Holy Spirit, kahit na mahina ka magsalita, kahit na hindi ka gaano bold magsalita, but if you are anointed by the Holy Spirit, madadala natin ang makaririnig ng salita ng Panginoon. Hindi naman yung pastor, hindi naman yung elder, hindi naman yung deacon ang siyang magpapalago doon sa tao. Ang magpapalago doon sa tao ay walang iba kundi yung salita ng Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos, siya ang magpupuno, siya ang magpapalago, siya ang magbibigay ng spiritual growth doon sa tao. Hindi po yung tao. Yung pastor, elders, and deacons, ito po ay vessel lamang na ginagamit ng ating Panginoon Diyos. Ngunit, ang magbibigay ng paglago spiritual sa tao, para mawin ng isang tao, ito yung salita ng Panginoon Diyos. So that they will be encouraged, so that their faith will be built up, para sila ay madala sa ating Panginoon. Kailangan yun infilling ng Holy Spirit. So, sabi dito, drunkenness. Yung drunkenness, titingnan natin, basahin natin. Believers walk carefully filled with the Holy Spirit. Sabi doon sa verse 18 to 21, sabi doon, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of the Lord Jesus Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. Ang isang hindi mananampalataya, kumukuha sila ng joy
and happiness sa pag-inom ng alak. Doon nila inaano yung kanilang oras, wini-waste yung kanilang oras, iniisip nila na sa pamamagitan ng pag-iinom ng alak ay mawawala ang kanilang problema. Sa pamamagitan yon, magkakaroon sila ng pleasure, magkakaroon sila ng joy, magkakaroon siya ng happiness sapagkat yun ang nasa kanyang isipan. Secular mind. But then, as a believers, we walk carefully. As we are filled with the Holy Spirit, ang kinakailangan po sa atin ay yung Spirit na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Okay. Which means that the believer is to be constantly filled with the Spirit. Okay. If a believer is filled with the Spirit of God, then there is the manifestation of Jesus Christ in his life. Doon po natin makikita yung manifestation ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay po. Ngunit, hindi lamang po doon natatapos. Yung manifestation ng Panginoong Hesukristo ay makikita lamang sa kanya if he is continuously obeying the commands of God. Pag siya ay sumusunod sa mga tagubilin, sa mga pagtuturo, at sa mga commands ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. And the Spirit's filling is not an automatic experience. Hindi po yan automatic na dumarating sa atin. Yun in filling ng Holy Spirit. Kinakailangan maging babad ka sa salita ng ating Panginoon Diyos. And you have a means to commune in prayer sa ating Panginoon Diyos. We have a devotion time. We are studying profoundly the Word of God. Kung gaano kalalim ang salita ng Panginoon, hinuhukay po natin yan. Para yung isang bagay na pag ang isang tao gusto niyang makakita at gusto niyang magkaroon ng genuine at tunay na perlas, kinakailangan siyang sumisid doon sa ilalim ng dagat para makakuha siya ng talagang genuine na perlas. Sapagkat kung pupunta lang siya sa mga tindahan, sa ungpin, baka yung mabili niyang perlas ay peke pa. Ganun po, tayo bilang mananampalataya, we must sink, we must dive, we must launch doon sa salita ng ating Panginoon. Yung special manifestation of the Lord doon sa puso ng mga mananampalataya. Tingnan po natin kung paano in-explain ng Panginoon yung tinatawag na filling of the Holy Spirit. Sabi dito. Sabi sa John 14 verse 21 and 22, "Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father. And I too will love them and show myself to them." Then Judas, not Judas Iscariot, said, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?" Okay. Yung special manifestation po dito ay yung presensya ng ating Panginoong Hesukristo doon sa mga mananampalataya. Okay. Ang sabi dito, if we obey God's command, if we obey the command of the Lord Jesus Christ, it meaning to say, we love the Lord Jesus Christ. At hindi lang yon. Hindi lang ang Panginoong Hesukristo ang ating iniibig. Iniibig pa rin natin ang ating Diyos Ama sa langit. Sabi dito, the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Okay. Kung halimbawa ang mananampalataya obeys the command of the Lord Jesus Christ,
Ibig sabihin, mananatili ang pag-ibig ng Panginoon Hesukristo sa atin. At ang Panginoong Hesukristo ang mananahan sa atin. At sa pananahan ng Panginoong Hesukristo sa atin, sapagkat mahal niya tayo, anuman ang ating naisin, whatever is the desire of our heart, as long as we obey the command of God, ito ay kanyang bibigyan ng pansin. Dahil mahal tayo ng ating Panginoong Hesukristo, whatever is the desired na ating gusto, ito ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Ngunit, sabi dito, then Judas, not Judas Iscariot said, but Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Dito, medyo mali ang pananaw ni Judas dito. Kasi yung manifestation na naisin niya dito ay yung presensya physically ng ating Panginoong Hesukristo. But then, if we are filled with the Holy Spirit, we obey God's commandment, yung presensya ng Panginoong Hesukristo ay mananatili sa atin at lagi tayong magiging aware, magiging careful sa lahat ng ating behavior, sa lahat ng ating conduct, sa lahat ng ating gagawin bilang isang mananampalataya. Dito si Judas nagkakamali sapagkat yung manifestation na nais niya dito ay yung makita presently, face to face, ang ating Panginoong Hesukristo. And this is not the manifestation of the infilling of the Holy Spirit. So, napakaganda po kung tayo bilang mananampalataya ay we are high in the Spirit. Because kung tayo po ay filled with the Holy Spirit, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon Diyos, He will lift us up, iaangat po tayo ng ating Panginoon Diyos. Ano man ang ating problema, ano man ang ating naisin, ano man ang mga bagay-bagay na nagiging hindrance sa atin, na nagiging miserable, nagkakaroon tayo ng worriness, tayo po ay iaangat po ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay i-strengthen ng ating Panginoon Diyos because we are filled with the Holy Spirit at tayo po ay magiging conform tayo doon sa image ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung titingnan po natin, ano po ang traits ng infilling of the Holy Spirit? Ang sabi dito, do not get drunk on wine which leads to debauchery, instead be filled with the Spirit. Ano ang traits na dapat makita natin if we are filled with the Holy Spirit? Ang kinakailangan dito sa atin ay magkakaroon po tayo ng we have a singing spirit. Pag sinabing singing spirit, it is not a particular, kumakanta po tayo. Singing spirit is that we feel joy and happiness dito sa ating puso dahil nasa atin ang Panginoong Hesukristo. Meron tayong singing spirit. Not exactly na kumakanta tayo, but then if we are really high in the spirit, nandoon nagkakaroon tayo ng bulalas na kung saan tayo ay napapaawit na sa ating Panginoon Diyos. A spirit-filled person has a singing spirit. A spirit-filled person has a thankful spirit. Ang isang taong filled with the Holy Spirit ay laging mayroong pasasalamat. Unang-una sa ating Panginoon Diyos. In whatever circumstances we are experiencing, nandoon lagi yung ating pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Wala naman po tayong ibang pwedeng pasalamatan . Kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, tandaan po natin na alam po ito ng ating Panginoon Diyos. At ang ating Panginoon Diyos po, He is focused on us as believers.
Ang kinakailangan din dito, ang nagiging pitfalls lamang dito, ang Diyos focus sa atin, pero tayo hindi focus sa ating Panginoon Diyos. Kaya ano mang bagay na atin naisin, minsan hindi maipagkaloob sa atin. A spirit-filled person has a submissive and respectful spirit. Mayroon po siyang submission. Yung spirit-filled Christian, mayroon po siyang submission sa lahat ng bagay. Whatever things na kinakailangan, he or she should submit doon sa iglesia. Lahat naman po tayo mayroong submission eh. Sa ating family, we submit. Kasi tayo noon, naging bata rin tayo, naging anak rin tayo eh. We submit to our parents. At ngayon tayo ay mga parents na, then those children, yung mga bata should submit to their parents. So, tayo bilang mananampalataya sa isang iglesia, we should submit doon sa iglesia. We submit to the authority ng iglesia. At yan po ay very practical na dapat malaman ng mga mananampalataya. Ngayon, sa atin po, bilang isang mananampalataya, yung conduct po natin, yung buhay po natin, ano po ito, yung position po natin sa ating Panginoon Diyos? Walking our walk with God. Tayo ba ay nakakalakad ayon doon sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos? Finally, are you worthy as believers? Walking in our walk with God, walking in our walk with Christ, and walking in our walk with the Holy Spirit. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay-bagay na ipinaalala mo po sa amin sa mensahe ni Apostle Paul sa mga taga-Epesos, O Lord God. We thank you, O Lord God, because we pray, O Lord God, that our conduct of our life, O Father God, should be meaningful, O Lord God. Hindi lamang po, Panginoon, sa isa't isa, kundi maging meaningful po ito sa inyong harapan bilang mananampalataya. Tulungan niyo kami, Panginoon, on how we behave, on how we be careful, and to look around, O Father God, that we may watch our step in walking. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na tunay nga po, Panginoon, na tumawag sa amin. Maraming salamat sa inheritance na aming natanggap sa aming Panginoong Hesukristo. And we thank you, O Lord God, for your power, O Father God, that is vested in each and every one of us, O Lord God, as we are filled with the Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa buhay namin. Ikaw po, Panginoon, ang siyang masusunod sa lahat ng bagay, at ikaw po, Panginoon, ang mangunguna sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, at sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila, tanging sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at bawat isa ay magsasabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating
ikaw ang tunay